Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po ako ay nag-iisa ninyong nagmamaganda. Plus chismosang ka-legendary guys nagbabalik upang magatid sa inyo ng panibagong update, latest happenings about po sa TVJ, mga balitang may kinalaman po sa Itbulaga at mga balita hinggil po sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung isa ka sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa aking channel, maaari po ninyong pindutin ang subscribe button and notification bell na nandyan po sa baba. Pakikulimbang po niyan para maging updated at ma-notify po kayo pag may bago po tayong video. Anyway, ang mainit nga po natin pag-uusapan para po sa gabing ito ay pumapatungkol po dito sa bagong sponsor, dalawang sponsor po ng Itbulaga. Grabe ka-OG, no? Matapos po ang kumalat na issue, chismis, balita po, fake news, hinggil po sa nalulugyang Itbulaga na ito po ay magsasara na. Ito po at mayroon pong dalawang kumpanya na naman ang nagtiwala po sa TVJ. Dalawa pong advertisers ang dumating po sa Itbulaga after ng issue. So isang malaking patunay lamang po talaga ito mga kadawikads na hindi po or napakalayo pong mangyari ng sinasabi po ng mga bashers na malapit nang magsara ang Itbulaga. Tinutulad po nila ang Itbulaga sa Tape Inc. Napakalayo naman ka-legit Darikads kasi ang Tape Inc. talagang halata mo ka-Darikads na talagang malapit nang magsara sapagkat wala po talagang bagong mga advertisers or wala po talaga tayong nababalitang advertisers na lakas loob para po mag-advertise sa kanila. Ang dami pong nagsamahan sa TVJ. Mula po sa dating advertisers na ng Itbulaga, plus meron pa pong mga bagong dating. Kaya po nakakatuwa na until now, ito na nga po ang kumakalat na issue para po siraan ng Itbulaga. Masyadong desperado po ang mga bashers para palubugin ng Itbulaga. Ito at pinapatunayan po ng TVJ na malabo pa po, sa dilang malabo ka-legit Darikads ang balita pong ito. Malabong mangyari ang balita pong ito. Sa katunayan nga po niyan mga ka-Darikads, ito po mismong general manager ng Move It ay nag-appear po sa Itbulaga nitong mga nakaraang araw. Plus, ito po ang pinakabago na advertiser po ng TVJ na Efficacent Relaxing Oil. O diba, bongga ka-Darikads, dalawa pong sponsor ang nadagdag po dito sa Sugod na Bahay. Nakakatawa Saksi rin naman po siguro kayo kung papaano po nagsimula ang Itbulaga, ang Sugod Bahay. Tanging hanabishi lamang po ang naipamimigay po ng TVJ, then cash, na miss nga po ng mga Darikads yung sobrang dami, sandamakmak po talaga na sponsor na pinamimigay po ng Itbulaga sa Sugod Bahay. And eto, unti-unti na nga ka-OG na muli pong sandamakmak ang ipinamimigay na regalo ng TVJ Plus, ang cash prize pa po na kanilang pinamimigay. Samantala, hindi naman po maiwasan ng ilang netizens na idawit po ang GMA Network sapagkat ayon sa kanila ay malaking sampal nga daw po ito sa GMA Network na kanilang pinakawala na ang TVJ. Kasi kung sana inofera na lamang po ng GMA Network or sila ang inoferan sa GTV, sana kinamusta po nila ang TVJ, di sana sila po ang kapartner ng or co-producer po ng Itbulaga and nakikinabang po sa kinikita nito, lalo pat ang TVJ po talaga ay talagang tila magnet po, minamagnet ang mga advertisers. So anyway, I'm happy na nasa TV5 po napunta ang TVJ and I'm very thankful po kay MVP sa pagbibigay po niya ng panibagong tahanan para po sa TVJ. Kita naman po ninyo kung gaano po winelcome ng TV5 ang TVJ. Nakalagay pa po sa malaking bola po nila na TV5 Home of TVJ, diba? Samantala, sabi dito ni Sir Marky Abuel, magandang gabi. Bakit ba ang issue ng Tape Inc. binabato sa TVJ at ang mga nangyayari sa kanila binabato sa TVJ? Ang mga issue binabato nila ang nangyari sa kanila. Oo nga po kung ano po yung exactly nangyari sa Tape Inc.,
pinagdaanan po ng Tape Inc. Ang siya pong pilit na binabato at pilit na pinagmumukhang ganon ang nangyayari na rin ngayon sa TVJ. Kumbaga, pilit po nilang ipinapasa yung kamalasan po na nangyari dito sa Tape Inc. Gusto po nilang ipasa dito sa TVJ. Siguro kasi hindi po sila talaga makamove on Kaya ito yung nakikita nilang paraan. Sirain sa tao, sa mga tao, ang TVJ. Paniwalain ang publiko sa kanilang mga gawa-gawang kwento. Pero sorry na lang dahil hindi po sila magtatagumpay. Ano man pong issue na kanilang ipukol dito sa TVJ, ano man po ang kanilang sabihin, kita naman po ninyo, no? Ang advertisers patuloy pong nagtitiwala sa Itbulaga. Samantala, sabi naman ni Warly Mercadero, magandang gabi yan. Hindi yan taga-suporta ng Showtime. Nagpapanggap lang yan. Taga-suporta ng tahanang pinasara yan. Galit na galit yan sa Itbulaga dahil napasara ang tahanang pinasara. Nagpanggap lang na taga-suporta ng Showtime para sirain ang Itbulaga at Showtime. So, ayun na nga. Ang dami pong mga kapuso, ang dami pong tape defenders na Showtime na rin po ngayon. Sabi nga po ng iba, balimbing. And ultimo, ilang kapamilya fans, collegiate records, natotoksika na rin sa mga ito kasi nadadawit po sila dahil sa kagagawan po ng mga tape defenders na yan na nakiki-Showtime. Nakikimadlang people. Akala mo naman, kung i-lift up po nila, kumbaga ang GMA Network, akala mo naman, sariling noontime show ng Kapuso or ng GMA ang Showtime. Masyado nilang itinataas at kinikredit sa GMA kaya naman ang ilang kapamilya fans ay surang-sura na din sa mga ito. Sabi naman dito ni Ernesto de los Santos, top 5 sa longest running show in episode edition number 7. Pero may dalawang nagsara kaya nasa top 5 ang Itbulaga. So meaning top 7 ang Itbulaga po sa longest show in the world na episode edition. Subalit, kapag usapang longest running noontime show or longest running show, top 5 ang Itbulaga. Kasi doon po sa 7 yon, dalawa po ang hindi na daw active sa ngayon. Kaya nga, longest running, ibig sabihin nagpapatuloy. So, top 5 ang TVJ doon sa patuloy pa rin umeere. And doon sa pilit pong sinasabi nila na pang 7 ang Itbulaga ay longest show in episodes. Pero in longest running show po top 5 ang Itbulaga. So, thank you so much Sir Ernesto de los Santos sa inyo pong paglilinaw po ninyo. Maraming salamat kasi nitong nakaraan ginagawa nga po yung issue ng mga bashers na kung saan tinatawag po nilang sinungaling si JDL. Sinasabi pa nila na ayaw daw ni JDL sa mga taong sinungaling kagaya na lamang ginagawa po ng bashers. Singgil nga sa paggawa po ng kwento o ng fake news na naluluget, magsasara ng EB. Tapos siya rin daw pala isang sinungaling. So, grabe, no? Nakakainit, nakaka-high blood po ang mga taong ito na kung tawagin po si JDL ng sinungaling ay wagas na akala mo naman napakalinis po nila sa tanan po ng buhay nila na hindi sila nagsinungaling. Anyway, wag na nga po natin sila patulan mga kadaway kads, no? Baka masira lang po ang araw natin na siyang talagang goal naman ng mga bashers po na ito. Samantala, sabi naman dito ni Miss Jomalyn Marabe, magandang gabi. Kahit na mataas ratings ng It's Showtime ngayon, hindi ibig sabihin nalulugi na agad ang Itbulaga. Marami silang sponsor, saka maintain naman ang ratings nila. Ibig sabihin walang nabawasan sa mga supporters nila. So, totoo po yan. Hindi po nabawasan ang supporter ng TVJ dahil kung makikita po ninyo, consistent lang naman ang ratings po ng Itbulaga. Hindi naman po bumagsak. It's just that, yung dating kapamilya fans lang versus TVJ fans only, ngayon hindi na.
Naging Kapuso plus Kapamilya fans na ka-Legit Taricals ang kalaban po ngayon ng TVJ fans sapagkat nagsanib pwersa nga po yung dalawa para lang talunin ang Itbulaga or para talunin po tayo. So wala ganun talaga ang isip po ng GMA siguro no? Business is business. So, yun lang po ang ating update para po sa gabing ito guys. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.